Good morning guys, break time ko. Dito ako sa patio magbe-break. Nakatawa kasi dito. Kapipitas ko lang ng lettuce kanina. Ito yung gagamitin ko sa burger. So, nilagay ko na sa cold water, winash ko na rin. Ganda ng mga tinim namin eh. May rosemary, may mint, green onion. Yan, may sage. Parang nakailang pitas na ako dito ng rosemary at saka ng thyme. Sa basil kahapon pumitas ako dyan. Daming bunga ng kamatis ah. Hitik na hitik. Kaya gusto ko nagbe-break dito kasi presko. Dito inaantay kong pitasin. Ito last week pinitas ko. Gandito. Pinutol ko. Ngayon ang haba uli. Ayan. Itong isa hindi pa namumunga. Roma tomato to eh. Ito cherry tomato. Kakapilang muna ako. Ang lunch namin today. May cherry, strawberry, watermelon, hotdog, baked beans, fries, burger. So dito kami mag-set up. Ayun no. Sinecheck na namin yung mga pinutol-putol namin. Nagusbungan na. Ilang halaman yan, dear? Isa lang, dalawa? Ito, isa lang to eh. Isa lang maliliit, yung maliliit na yun. gusto pala Dumami. nila. Ito iba rin to. Tapos ito isa yun. Pero malaki. Effective ang aming pagpaparami. Ito, ayun, yung mga maliliit na dahon, nagsosurvive, pero yung mga malalaki parang naninilaw. Babo, ano yun, ayusin ko yun. Ano yan eh, yung anubias. Ito, ganda. Walang laman yan. Nilalagay lang namin mga usbong-usbong dyan eh. Ayan, lalaki na. Ayun, yun yung kinuha ko din sa bandang south. Ano Ito, ano lang to? Ano yung isa? Variegated oh. Oo nga. Magbubulaklak pa ata itong iba rito. May mga pausbong. Oo nga eh. Ito yan. As in, Ano ano lang, yan? itong mga to, tangkay lang yan. Pinagputol-putol na excited na yung mga Ang alayo mo yung mga dahon. mga alaga mo der. Ay, mga isda niya. Yan. Yan yung sinetap niya nung nakaraan. Ito yung mga pinagaan namin na halaman. Dadagdagan pa niya ng mga halaman niya dito sa may drip food. Ganda yan. Cardinal. Yung pula yung uso, Raminos. Mga gutom na yan, kaya naglalapitan. Lagi na gutom yan eh. Kanina lang pinakain niya yan eh. Pagdating niya galing work. Tapos ayan na. Gutom na naman sila. Sa bagay ano na eh. Hapunan na. Kakatapos lang din namin mag-dinner. Ayan. Yung aquarium kaya pala ano talaga yan. Madilaw talaga yan. Yung sa drip food niya. Sa drip po dahil ano yan? Ano paliwanag mo? Acidic. Acidic yung Mas gusto no mga isda na yan. sa ano yan eh. Amazon eh. Amazon origin yung mga isda na yan. Ang ganda nila pag ano. Ayan ah. Ay, mga itong malalaki nakabang na. Gutom na kayo? O, kita mo. Mga Tom Goods na yan. Lapitan. Pag inano niya yung kamay niya. Pupunta na yan. Yung nakakabang. Nakaabang na. Ito yung mga itim, mga emperor yan. Dami yung Asul yung mata. Ito yung card. Yan, ganda. Raminos. Tapos syempre dami na rin yung mga anak na maliliit sa mga cory niya. Saan yung mga cory dito? Yun, sa sulok. Yung mga maliliit, cute eh. Kasi sama-sama talaga sila eh. Grupo-grupo yan ah. Ayan, yan yung mga pinagputulan namin ng anubias. Musbong din eh, no? Umusbong yung pinutol. Yung mga cory pa rin yan eh. Yung mga moss na yun, kaya ang purpose talaga nun, para dun mangitlog. Yan yung sa likod na yan. Doon kumakapit yung mga itlog nila. Na kinukuha niya. Isa-isahin mo. Panda. Panda. Pa yung iba. Asa na iba diyan? Nagtago? Tago eh. Kala huhulihin sila. Kasi last Nadala time, yun eh. last time hinuhuli niya. Kaya ngayon kapag kami lalapit, nagtatago na. Unless papakain Ito, mo. brokis to, di ba? Brokis. Yung mga kumain ng isda nung nakaraan. Kapanla isda yan. Ayun. Bartolina. Bartolina. Yan na. Ayun, dito na ako sa taas.
Pareho kaming ano ngayon pang umaga. Eh nga, yung shot ko kakita na yun sa trabaho, kanina umaga kasi yun, pang umaga, lunch before mag-start ang lunch. Nangunguha ka naman mga kung ano. Tuwan-tuwa actually matatanda kasi parang since nung, parang 2 weeks ago. So nag-grow na ng gusto yung mga herb, yung mga rosemary, thyme, basil. Eh kapag atong summer, bukas ang patio. Eh every time, pag nagluluto ako, lunchtime yun, lalabas ako doon. Gugupit ako ng rosemary. Tuwan-tuwa sila, oh, saan may lalagay yan? Oh, para sa lamb. Oh, wow, sabi, masarap yun. Tapos, Fresh after ko magluto ng sauce ng lamb, punta naman ako sa labas ulit. Gupit naman ako ng basil para naman sa fish. Tuwan-tuwa sila Tapos kanina, namimitas nga ako ng lettuce. Inaano pa ako ni chef. Binivideo ako. Sabi niya, suot mo yung cup, yung chef hat. Sabi niya kasi ipopost natin yan sa Ibig sabihin, napapakinabangan yung mga tanim-tanim. Yung lettuce na yun, ang liit lang nun. Ngayon, gano'n na Talagang yung namin, sa mga burger namin kanina, yun Puro talaga yan. Puro yun, fresh. Fresh na Ayos fresh. nga Iba yung pag fresh talaga Di, tsaka nakaka-relax yung mag-alaga ka ng halaman, ng isda. Parang hindi nawawala yung stress mo sa everyday na trabaho or sa Yung pagod routine, mo. everyday routine ba? Kanina nga actually pagdating namin sabi niya, pakain ka na ba yung isda? Ay kasi pagdating ko, magpapakain ako tsaka bago matulog. So, baba na ako. Sabi ko, doon na tayo, malamig. Init kasi kanina Sa cellphone kami doon. May couch din kami doon, galing pa sa apartment yun. Ayoko ibenta yun. Pinapabenta ko na sa kanya kasi nga. Ang ganda nun ano yan yung... Pero kasi solid na naka L-shape siya. L-shape Tsaka siya. malambot talaga. Pero hindi siya yung ganun kalaki na L-shape. Parang ito lang supa namin na may dinagdag lang na pa-L. Yun lang. Pero mas kasi yun yung parang... Yung Mas siya, malambot. mas malambot. Kasi ang daming kutsyon. Kaya pag humiga ka... Parang hindi ka na makatayo kanina. Paano nandun ako sa kanto kasi medyo hirap ako pagka yung leg ko hindi ko nailapat ng maayos tsaka yung ulo. Masakit kasi 'di ba? Lagi sumasakit. So kailangan ko munang iporma yung ulo ko, yung leeg bago ako makatulog na maayos. Nung doon ako tinanggal ko yung unan, sumiksik ako doon sa kanya sa dulo. Tulog kami pareho Tulog kami pareho, tapos may lamig na Giniginaw na ako Ako kasi... sakto, siya naman dikit na dikit. Kasi giniginaw. Pero kaya hanggang ngayon, anong oras na patay tayo niyan. May pasok ka. Pero ako off ako tomorrow Ano lang kami bukas, meron kaming Stampede Barbecue, tsaka... Team building. Team building. Nagkakon team building. Papatay ka doon, tsaka sasayaw. Yoga daw goat yoga. Ewan ko kung ano yun. Ano yun? Goat yoga. Ewan ko kung ano, may goat ba kami doon? May mag-yoga ba? Or ano. Pero, wala ganun talaga Google mo na lang. Ang dami ring di attend. Sabi ko sayang naman yung araw. Wala So, di sa papasok. Sila James, hindi papasok. Kaya binigyan sa akin kung ano yung gagawin bukas. Pero anong oras pa may team building yun, di ba? 10? 10:30. 10:30. Kailangan makapagpintura pa sila ng ano. Hindi na kasi ako nagpipintura. Dahil nga nagba-blasting na uli ako. Which is okay naman sa akin dahil yung chemical hindi ko na nasisingot. Kasi yung dust Alikabok naman. Alikabok naman. Kaya lang, nakamas din naman kasi kami nun. Kaya okay lang. Ganun talaga yung trade-off nun Kaya bukas baon lang daw niya sandwich. Sandwich lang muna. Kasi heavy ang kanilang, tapos pizza pala. Sa bagay barbecue, Big Sky. Barbecue. Lagi sila sa Big Sky. Actually, doon namin natuntun yung Big Sky barbecue sa nila Gusto ko rin matikman nila nun yung barbecue. Kasi may kinakainan kami dito malapit sa Stampede Ground. Nagsara na. May mga Pilipino nga din na cook dun Doon masarap talaga. Doon kami nakatikap talaga ng mga, talagang ang sarap ng brisket. Maliit lang siya. Sa tapat Paddy's. ng Paddy's. Maliit lang siya sa malapit nga sa Stampede. Nakapunta pa sila military doon Doon natin sila unang nadala. Na brisket. Brisket. Pero doon na kami pumupunta, nasa apartment pa kami. Tapos yun nga, nung nag-pandemic, nag-try silang magbukas uli. Pero parang siguro hindi na kinaya. Nag-close. Sayang yun Kaya yun, simula nung natuto namin yung sa kanila. Hinahanap ko, saan ang pangalan? Tanungin mo nga. Tinanong niya Tapos sinurge namin, sakto. Big Sky.
Big Sky, ayun. Kaya doon na rin kami pag every year yan. Minsan, Pag summer. once, twice, o summer. Basta summer. Or yung bago mga, mag-winter, di ba? Kumakain pa tayo bago mag-winter. yung mga taga Calgary, at saka yung mga nasa outskirt ng Calgary. Doon Try talaga. nyo kung gusto nyo talaga ng masarap na Sarap barbecue. na barbecue. Doon. Kaya tsaka may picnic table kasi sa labas. So kung maganda weather, iba yung ambience. Meron ba tayo makukuha doon? Pinaplug na natin. Hindi, masarap naman talaga kasi eh. Gaya nga nung may nag-ano sa atin, di ba? May nag-comment na nag-try ng pho. Oo, yung sa Sa downtown. may downtown, lagi namin kinakainan. Peanut sauce, no? Oo. Ano ba tawag doon? Peanut sauce ba? Hindi, yung pho na satay. Satay, yeah. Satay, spicy beef satay. So, Masarapan siya. natikman nila, oo nga, masarap daw. So, kung may recommend daw kami. So, isa pa yun sa may recommend namin. Yung Big Sky. Big Sky Ano Barbecue. Subok na subok sa amin yun. Sa ano yun, sa may Okotoks, pero kung ayaw nyo pumunta ng Okotoks, meron sa 52nd dito sa Southeast. Meron malapit. Pero kung gusto nyo ng ambience at saka yun talaga. pagkain, sa Okotoks. Malaki yung ano nila dun. Big Sky, baka naman. Joke. Ano lang yun eh. Ano. Masarap talaga, promise. Ano yun? Sulit. Ngayon medyo tumaas kaysa nung mga nakakaraan. Mas nagmahal siya, pero sulit. Okay pa rin, sulit pa rin. Kasi nung Father's Day, pumunta tayo, ang daming tao, no? Oo. Tsaka ang bilis ng ano nila. Bilis nung hindi tagalagantay ng sobrang tagal, di ba? Tapos meron pa silang yung mga naka-vacuum seal na Yun yung masarap. Kanina nga lang, yun yung kinain namin yung sausage. Sausage. Jalapeno sausage at saka yung ano nila, meron silang aged na ribeye. So, ayun. Ayan. Kaya, Tapos ayun nga yung ba? nag-message. Ayun, nag-message sa atin. Ano sabi? Ano raw ba mas maganda? Ano ba to? Mas paano ba yung term na yun? Mas mabilis ang progress ng buhay sa US daw ba or Canada? Yung mga nasa Pilipinas kasi may mga options sila, 'di ba? Mostly mga Nag-a-apply. 'di ba bago magkaroon ng Canada boom US muna, 'di ba? US talaga. US talaga hanggang ngayon, mas marami pa rin talagang hindi lang Pilipino, Meron talaga American dream, di ba? Hindi lang Pilipino kundi halos karamihan sa mga ibang bansa talagang pangarap din nilang. So, yung nag-message sa amin kasi, nag-apply sila. So, nagpag-isipan nila either US or Canada. Pero syempre, para sa part namin, hindi namin masasagot yung US. US part. Kasi never naman kami tumira. pero may mga kakilala kami, kamag-anak na nando doon. So, nakakapag-share din sila kung anong buhay doon. Tapos may mga subscriber din kami ng mga retiree na nando doon. Nasa US. Sa US din. So, may mga konting kami, yung mga input ng mga pwede namin i-share din doon sa nag-message. Tungkol doon sa. So, may namin dito sa Canada. Sa Canada. Or i-google na lang natin. Pwede rin naman, o kaya ChatGPT or any AI. Pero kasi kami, okay na kami rito. Depende kasi doon sa ano mo sa status ng buhay mo, sa kung ano ang target mo talaga. Kung ano ba talaga yung gusto mo mangyari, gusto mo ba ng biglang yaman or hindi naman sa biglang yaman kasi paghihirapan mo rin yun kahit sa bansa ka pumunta Depende sa ano mo. Kaya lang may mga nagsasabi kasi mas malaki daw ang pasahod sa US at saka mas mababa ang tax. Yung totoo yun. Unlike dito na ang taas ng tax. Totoo yun. Kasi ang dami talagang nakikita mo talaga lalo na yung mga Pilipino na laki sa hirap, na marunong humawak ng pera. Talagang na-appreciate nila yung pagpunta nila ng US kasi napakinabangan nila lalo na yung maraming mga nurse doon. Actually, dito nga sa Canada, ang dami nang lumilipat sa US Kasi mas malaki ang sahod. Mas malaki ang sahod. Kasi yung pa yung kalta sa sahod nila, mas mababa pagdating sa US. Yun yung trade-off. Dito naman sa Canada kasi, although in the past few years, nag-iba na rin. Nung una, parang hindi siya ganun kahirap at maganda yung pamumuhay. Pero sa safety, mas mababa ang crime rate dito kumpara sa US, syempre. Tsaka syempre sa healthcare dito, libre. Yun nga lang, tsatsagain mo yung pila. Pero before, hindi naman ganun
Nung wala pa kami dito sa apartment pa kami. Pag pumunta ka na wala namang ganyan katagal na waiting time. Mga 6 hours, 8 hours. Pero ngayon, talagang grabe na ang Dati, waiting time. pinakamatagal na siguro yung 2 hours eh. 2 hours, 3 hours, no? Pero still, thankful pa rin kasi syempre 'di ba yung mga regular check-up, wala kang babayaran, mga blood works. So malaking bagay 'yun. Yun yung yung medyo mabilis yung mga blood works, mga basta yung mga yung mga laboratory, Laboratory. X-ray, mga ganyan. At least kahit pa paano, 'di ba, may mga ultrasound, mga bagay na ganun. Mabilis siya, pero pagdating sa mga emergency, dun lang yung medyo mahirap kasi Mabagal. maraming pumupunta sa emergency. Tsaka yung mga specialista ang hahanapin mo medyo matagal. Kahit may referral ka ng family doctor, medyo waiting time pa rin depende sa pasyente no specialist. Sa US naman kasi babayaran mo talaga pag na-hospital ka. Kaya kailangan sa US may maganda kang insurance. health insurance para pag na-hospital ka or ano man. Kahit pa paano, 'di ba? Medyo may may laban-laban, pero kung wala. Pero hindi naman siguro pwede yung wala 'di ba? Hindi natin masabi. Sa US, hindi pwede yun siguro. Hindi Kasi, siguro pwede yung wala. Kasi magkano rin ang monthly payment for sure ng mga may magandang health insurance doon, 'di ba? Yun lang. Yun, konting feedback doon sa mga may alam dyan. Kami kasi, binabatay lang din naman namin doon sa mga nalalaman namin. At saka sa mga naikikwento sa amin. Pero, so, feedback na lang din kayo para doon sa mga... So, pag sweldo, tsaka sa kaltas, at saka yung mga basic goods, yung at mga saka yung grocery mas mura sa Ayan, basic goods ngayon. Consider the basic goods. Tapos sa housing, mas mura. compared dito sa Canada, yun yung mga yung mga panalo ang US talaga. Kaya lang yung daw mga holidays yata sa US in compare sa Canada. Mas maganda ang mga holidays at saka mga dito sa Canada. Sa Canada. Dahil nga yung mga maternity leave, yung mga... yung mga ganun. Sa US kasi parang work talaga daw. Pero kung hinahanap mo is yung mataas na sweldo nga, yun nga. US. Makikita mo talaga yung yung laki ng kikitain mo sa US talaga. Kaya lang yung livable environment mas marami raw maganda rito sa Canada kasi syempre safety, di ba? So kaya depende sa magiging priority. Sa amin yun lang naman ang mai-share namin kasi nga kami okay naman kami dito maayos naman ang buhay, nakakabayad naman ng bills, nakakaipon. Depende kasi sa paghawak mo ng kinikita mo at saka sa pagiging porsigido mong sa buhay, parang ganun. Kung nakarating ka ng Canada, tapos gagawin mo naman puro part-time na mga tapos gastos ka. Magdo-double job tapos doble rin ang gastos. Palit ka ng kotse, palit ka ng cellphone. Pero nasa kanila syempre. Syempre, yun na nga, ibig sabihin Kaya lang nasa sa tao nga talaga, gaya namin. Kami kasi may mga priority din talaga kami. For now, kasi ang priority na namin is kahit pa paano makabakasyon. Ayan. Yun na nga At the same time, nandun kami sa age na kailangan na paghandaan mo yung retirement. Yung isa. Kasi, syempre, sabi nga nila mag-50 na ako. So, yung more than half of my life is nagawa na or napagdaanan ko na. So, konting araw na lang or konting taon na lang ang nalalagay. Kapag hindi mo na masasabi pagdating mo sa ganun. Pero malay mo, katang residente namin, 105. 105 baka pagising mo, sakat na nung katawan mo kagigising mo pa. Pero parang gusto mo na matulog. Sa residente namin na yun, pa yung memory niya, sharp talaga. Tapos parang itong year na lang siya medyo kailangan cut up na yung pagkain. Pero dati talaga, wala. Pero mayroon din kaming napanood nung nakaraan, yung Nintendo Woman. Yung mahilig siya sa mga Nintendo games. Oo. Kinokolekta niya pa ever since nung medyo bata-bata pa siya, tapos naglalaro sa mga Game Boy. Yung mga
Sobrang sobrang sharp ng memory niya. Pati, Laking bagay yun kasi nga, di ba sabi nga nila yung mga DS Lite, ah, kapag ka umiidad ka na maganda raw yung may mga gaming ka or babasahin para yung utak mo ba. kasi yung DS Lite may mga games siya, yung mga brain games, mga Ah. ganyan, may mga number games. Kaya gagana ang utak mo talaga eh. Yun nga, kaya nga bumili ako ng dalawa na para doon sa dalawa di ba? Hanggang ngayon, buhay pa. Buhay pa ba? Hindi na. Pero hindi pala gumagana. Andyan lang, pero na gumagana. Tagal naman na, no? Pero, Since what? 6, 7, 2007. bumili ako Nasa ng dalawa. apartment tayo, na gumagana pa yun. Parang ito na lang na hindi. Kaya bumili ako, mas medyo advanced ng konti ron. Nandiyan lang din, nakatabi lang. Pero gagana yan, kailangan gamitin. Correct. Ayan. Same lang naman. Na-share lang din naman namin. Kasi hindi na naman talaga namin masagot ng husto yung ano eh. Depende sa tao. Depende sa atin kung ano yung Priority nga. priority mo, kung paano mo hawakan yung kinikita mo. At saka yun nga, kung nasettle ka na doon sa isang lugar, tapos gusto mo mag-move doon, parang Medyo mahirap. minsan Kasi mahirap na magre-restart talaga. ka na naman. So, Hindi mo alam sa gusto mag-apply dito or US, research mo nang mabuti. Yun yung talagang maganda ron. Pag-aralan mabuti kung saan. Kaya maganda na nag-message siya. At least, yung mga nanonood sa amin ng mga tiga-US. Ayan. Pakishare na lang din Makakapag-comment, po sa inyo. Kasi meron kaming mga viewer talaga ng mga retiree na rin na nasa US. Sila yung the best na makakasagot doon. Kasi sila yung talaga mga maganda na ang mga buhay doon kasi sobrang stable na nila. Medyo nga lang, syempre, hindi lang naman Canada, buong mundo. Medyo, medyo unstable, pero ganun pa Parte man. talaga yun eh. Napupunan pa rin. Kita nyo, mga road work sa amin, Yun naman dito. hindi nila napapabayaan mga kalsada, mga traffic light, lahat ng mga necessity ng mga tao para makapunta sa point A to point B, lalo na pag nagtatrabaho, is okay pa rin. Medyo traffic pagka summer pero mas okay na yun Okay. kaysa dumaan ka sa mga lubak-lubak. Oo. At saka, Safety pa rin yun. Safety. nakikita mo yung pagdami ng tao, yan pag ng asenso ng yung turismo tsaka ng ekonomiya kahit papaano, di ba? Nagdadala yan ng pera, lalo na pag pumunta ka kagaya nung nakaraan, pumunta kami ng Canmore, ang daming Australian, ang daming British, Yeah. ang daming mga Korean, Daming dumadayo Chinese, talaga. picture sila kahit saan, parang alam mo talaga na tourist sila kasi makita mo talaga na Iba yun. Tsaka yung mga accent nila eh. Iba yung accent nila pag nagsalita. Kaya malalaman mo. Kaya magandang sign yan kasi ibig sabihin talagang nakikilala yung beauty ng Canada. Sana lang wag mababoy or madungisan dahil nga minsan may mga undisciplined Mga na hindi sumusunod na nagtatapon ng kung ano-ano. kahit naman saan yun may mga tourist talagang gano'n. Kita mo yung Siargao ngayon. Parang hindi na Pilipinas Puro foreigner na. Puro foreigner na Ganun talaga. Ganun talaga Yan ang nagagawa din ng social media. Yun lang. Talagang na-spread out yung yung... So, sa nakita na, try natin dyan. Hanggang sa, yun na. Pero yan. Ganun talaga. So, yun naman guys. Maraming salamat ulit. Ingat kayo lagi. See you in the next vlog. Bye.